Hi guys! So, welcome back sa aking channel. I'm Laurice and pasensya na. Hi guys! So, welcome back sa aking channel. I'm Laurice and pasensya na kasi medyo matagal na nung huli kong upload. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang third step ng skincare routine, which is moisturizer. Na rin, or ano nga ba yung moisturizer? Medyo self-explanatory siya kasi moisturizer is one of the skincare products na ginagamit natin to retain the moisture and hydration sa ating balat. So, para hindi siya matuyo. So, ano nga ba yung ginagawa ng moisturizer? Yung moisturizer, it can act as an anti-aging. And then, yung pinakamahalaga niyang ginagawa is nire-retain niya yung hydration at binabawasan o iniiwasan niya yung pag-evaporate ng moisture sa ating balat para magmukha siyang fresh at hindi tuyo. And then, pinapalambot din niya yung balat natin or yung texture ng ating balat. It keeps the dry skin hydrated. And for oily skin naman, natutulungan niyang i-control yung oil na pagproduce ng oil ng balat. What are the three types of moisturizer? So we have occlusive, we have emollients, and we have humectants. So the first one is the occlusive. Yung occlusive, guys, ito yung moisturizer or yung type ng moisturizer na nagja-trap ng moisture sa balat. Since yung balat natin nag-generate talaga siya ng moisture, trinatrap lang nung occlusive yung moisture doon sa loob ng balat natin. So, the second one is the emollients. So, yung emollients naman, sila yung moisturizer na nakakapagpalambot ng balat. It also protects the skin from outer or environment. And then, parang outer moisturizer na din siya. Or outer moisture. So, the third one, guys, is the humectants. Yung humectants naman, sila yung nag-encourage dun sa mga new skin cells natin na magpunta sa surface ng skin para mabawasan yung flakiness or dryness ng ating balat. So, bakit nga ba mahalaga yung moisturizer? So, ito kasing moisturizer, tinutulungan niyang hindi mag-evaporate yung ating moisture sa balat. Meron tayong tinatawag na transepidermal water loss, which is the activity ng skin natin. So, every time na may gagawin tayo, nag-evaporate yung moisture natin. So, kahit hindi ka pagpawisan masyado, nag-evaporate pa din yung moisture sa balat natin. So, kailangan natin yung moisturizer. So, meron naman tayong different texture or texture type ng moisturizer. We have the gel, we have lotion, we have cream, and we have ointment. So, for the gel, this type of moisturizer, ito yung pinaka-lightweight. And recommended siya for oily skin. And itong gel, siya yung pinaka-mabilis mag-sink in sa balat natin. So, we also have the lotion. This one is thicker naman doon sa gel. And, pero, kagaya ng gel, mabilis din siyang mag-absorb or mabilis ina-absorb ng skin natin yung lotion. Then, we also have the cream. Yung cream naman, medyo nagsistay siya on the outer layer ng ating skin. So, parang outer moisturizer na siya. Kasi, nandun lang siya sa top. Then, yung last one is the ointment. Ito naman yung moisturizer na pinaka-hydrating sa lahat ng moisturizer. So, it is recommended for those who have dry skin. So, how will you choose your moisturizer? So, guys, para doon sa mga may normal skin, ang kailangan yung hanapin is yung magaan, yung non-greasy. For dry skin naman, kailangan yung maghanap ng moisturizer with heavy oil and ceramides, and also yung mga may tallow. For oily skin, maghanap kayo ng moisturizer na water-based. Maganda din yung may AHA and hyaluronic acid. For those who have sensitive skin naman, kailangan yung maghanap ng moisturizer na
konti yung mga ingredients or chemical ingredients. Usually, kailangan yung maghanap ng mga ingredients with natural or natural ingredient. Plant-based din. Kaya ng mga chamomile and aloe vera. So, for those who have aging skin, kasi lahat naman habang tumatanda tayo, nag-age din yung skin natin. So, ibang level ng moisturizing yung kailangan natin. So, for aging skin, ang kailangan yung hanapin is more on ingredients na may collagen, antioxidant, and AHA. So, that's it guys. Kung paano naman gamitin yung moisturizer, para lang siyang lotion, ilalagay nyo lang siya sa outer layer ng skin or ipapahid nyo lang siya. For the face, mas better na unahin nyo yung dito para mag-sink in at saka medyo kasi ito yung pinaka or first na matatamaan ng araw kapag nasa labas tayo. So, mas mabilis ding mag-dry itong part na to. So, yun. And also, yung moisturizer, mas better kung pag magna-night moisturizer kayo, mas heavy yung gamitin yung moisturizer. Kasi nga, re-regenerate yung skin natin. And, mas maraming moisture yung ginagamit ng skin natin paggabi. So, kaya nga mayroong mga night cream and day cream. So, yung night cream na moisturizer, yun yung ginagamit kasi mas thicker yung consistency and mas ma-heavy yung moisture effect niya. So, ayun nga guys. So, thank you again for watching this video and sana na-enjoy nyo yung video na to. Kung na-enjoy nyo siya, please hit the thumbs up button down there. And also, please subscribe to my channel kasi madami pa tayong i-discuss about skincare. Magre-review din ako ng mga products and na mga nabili ko or nagamit ko about skincare. Magsasangat din ako ng ibang mga how-to or ibang mga videos about makeup, lifestyle, travel dito sa channel ko. Pero ang ifo-focus muna natin ngayon is skincare. At muli, maraming salamat sa inyo guys. Bye!